Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 20, 2026, Huwebes. At ngayon naman ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Bernardo, abad at pantas ng simbahan. Ating pong napagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Ezekiel chapter 36 verses 23 to 28. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ipakikita ko ang kabanalan ng dakila kong pangalan na nalapastangan sa harap ng mga bansa. Makikilala ng lahat na ako ang Panginoon kung maipakita ko na sa kanila ang aking kabanalan. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mantsa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat at sa ating pagpapatuloy sa pagbabasa at pagninilay sa aklat ni Propeta Ezekiel. Kung kahapon ay narinig natin na ipinasasabi ng Panginoon sa mga pinuno ng Israel noon ang kanilang kapalaluan, yung kanilang pag-asta na sila ay Diyos. Ito ay pinamukha sa kanila ng Panginoon na sila po ay wawakasan na. Sila ay masasakop o mabibihag ng ilang mga bansa nang sa ganun sila ay talagang maturuan ng leksyon. So matapos po yan, ngayon naman ang mensahe ng Panginoon ay siya pa rin ang magpapahayag at magpapakilala ng kanyang kabanalan sa kanyang bayang Israel, sa kanyang pinili upang sa ganon sila ay muling maibalik sa kanilang pagiging mga anak at piniling bayan ng Diyos. Kung atin pong aalalahanin, may mga binabanggit dito na tungkol sa paglilinis ng wibisikan ng tubig para sila ay malinis mula sa mantsa ng kasalanan. Ito ay kung sa ngayon, sa panahon natin, ito rin ang ginagawa sa atin kapag tayo po ay tumatanggap ng mga sakramento, lalo tigit na tayo po ay binyagan, di ba? Binisikan tayo o binuhusan tayo ng tubig. Minsan sa may mga pagdiriwang tayo sa misa na binibisikan tayo ng tubig bilang pagpapaalala na nililinis tayo ng Diyos mula sa ating karumihan, mula sa ating kasalanan. At ang isang tao na nabinyagan sa ating pananampalataya, siya ay nalinis mula sa mantsa ng orihinal na kasalanan. Kaya kung titignan natin sa kasaysayan, kahit na ang tao ay tumatalikod sa Diyos, kahit na ang tao ay napaparusahan, ang Diyos pa rin ay kumikilos na sa paglipas ng panahon, kumikilos upang tayo ay patuloy na mailigtas mula sa ating pagkamakasalanan, mula sa mga tao na nagdudulot ng ating kahirapan. Kaya nawa ay patuloy natin na mapagnilayan at mapaghandaan din, siyempre, yung buhay na binibigay sa atin ng Diyos. Kung alam lang natin, kung makita lang talaga natin kung ano naghihintay sa isang tao na nagiging masunurin sa Diyos. Talagang abot-abot siguro sa langit ang ating kaligayahan. Kaya sikapin natin, magpakatatag tayo na huwag talikdan ang mga utos ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa Show yourself a Father and guide us in the path of life. Obtain for us grace.